Kapag usaping legal, bibigyang linaw natin yan. Lahat tayo pantay-pantay ang karapatan dahil sa batas, dapat patas! Ay, mapausaping pera. Ay, hindi ko pala. Mapausaping pera at ari-ariang pamilya o personal na buhay hanggang mga usaping panlipunan, hihimayin natin yan para maging patas. New gen of experts sa usaping batas sa makakasama natin. Beauty and brains lawyer na magbibigay ng libreng legal advice sa TikTok at umani na ng 1.7 million accumulated likes ang hinihimay ng ating issue ngayong gabi. Attorney Bernice Joanna Piñol Rodriguez, welcome po sa Dapat Alam Mo, Attorney. Hello, Attorney Bernice. Hi, I'm happy to be here. Thank you, Attorney. Ayan, Kuya Kim. Usaping animal welfare at public health concern ang ating isasangguni kay Attorney. Ayun. Yes. Kamakailan lang namatay ang isang lalaki dahil sa tuklaw ng kobra sa labas ng kanilang bahay sa Paniki, Tarlac. 5 araw matapos mamatay ang lalaki, nagpahanap ang kaanak ng biktima ng huhuli sa nasabing ahas. Nang mahuli ang kobra, nilagay ito sa sako, saka pinagbabato at pinaghampas hanggang sa mamatay. Pero ayon sa Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Paniki, Tarlac, mahigpit na pinagbabawal ang pagpatay ng mga hayop. Attorney, anong sinasabi sa batas tungkol dito? So natuklaw, syempre, pinatay sa galit. Siyempre sa galit yun, di ba? Bawal pala. Yeah. Napaka-interesting tong topic na to, no? Kasi hindi siya one-dimensional na, okay, ito yung batas black and white. Ang daming mga elements, yung emosyon ng nanay, emosyon ng mga tao. So, technically, generally, ang batas dito is Republic Act number 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Medyo nosebleed, no? Pero yun yung Or batas. the Animal Welfare Act. Yun ang Correct. short niyan eh. Yes. Di ba? Okay. Pwede bang... No, sorry, that's different. Ay, iba pa yun. 84. So kung may batas na gano'n, Attorney, ibig sabihin yung kamag-anak ng lalaking tinuklaw at namatay, pwedeng kasuhan? Pwedeng kasuhan, pwedeng ikulong? Pwede, technically. Namatay na nga eh. Oo. So, Section 28, nakalagay doon na bawal pumatay ng mga animals na considered endangered Bawal or patayin yung nasa ahas, wild. pero pwede siyang Correct. Pumatay ng tinuklaw. tao. Diba? Unfair, no? Pwede pa dalhin sa korte yung Ano ba yung yung tinatawag ahas. na spirit of the law? Ang Yes, spirit of the exactly, law I ay agree. para makonserve yung hayop. Correct. Pag ganun dala ng emosyon, Correct. napatay, Yeah. di ba circumstance Yes. yan na Dapat pwede ano na hindi siya yun. parusahan? Yes. So yung Section 28 ng batas na yan, nakalagay doon na bawal patayin. Pero Section 27, merong mga exemptions. Ayun. So some of the exemptions is kung nagsasuffer na yung animal, patayin siya, or kung ginawa siya for research or study, and kung imminent danger, kung merong imminent danger. Hindi na Kasi- imminent danger. Correct. Nakasako na eh. Oo. Yes. So, kung nasa, for example, harap natin yung snake, Yung yung snake. cobra, Tutuklaw na we siya. can kill because imminent yun. Danger to our life or even limb. Limb means yung mga paa, kamay, di ba? So if pwede ganun mo yung siyang patay kung gano'n. Yung Yes. ikaw ano ka na. Correct. yung- Parang self-defense, di ba? Self-defense na. Article 11 ng RPC yan. Pero So ahas technically, yung kalaban mo dito yung pong eh. misis at kamag-anak nung napatay ng cobra ay pwedeng ikulong. Yes, given the circumstances. So, puntahan natin yung nasako. Kasi I saw the video, sinako nila. ng May pinahampas. 5 days na parang may premeditation na, no? Okay. So, here, in this case, technically, pwede silang makulong. And the penalty for this is, iba-iba siya for different kinds of categories. Kung king cobra, pwedeng 4 to 6 years imprisonment. mabigat din pala, Ang ha? bigat, Kasi ang mas bigat. endangered ang king Yes. cobra. Dapat mag-ingat. O yung Samarensis, Yes, yung pero Samarensis, mas rare yun. Kung pwede ako maging lawyer para dun sa nanay kasi naiintindihan ko yung Siyempre, bugso yung ng emosyon damdamin noon, niya. oo. Oo. And I think naman the government will not prosecute sa mga ganong Okay, klaseng bagay. ibang topic naman tayo, Attorney. Sure, Ibang yeah. usapin naman tayo. Tukol naman to sa, pa rin sa hayop. Pero Okay. viral din ang larawan kung saan tila nagkaroon ng burol ang namatay na aso. Tinakamotor at sabing, nakalagay. dahan-dahan lang dahil inililibing ko yung aso ko. Nakakaiyak nga eh. Oo. Yes. Ano naman yon? Sinakay ang patay na aso sa top box ng motor. Nakasulat ang mga katagang, "My dog died, please slow down." Hindi ba bawal ang pagbiyahe ng bangkay ng hayop? Wala bang nalabag na batas dito? Sa circumstances nitong viral video na to or viral photo, wala naman siyang nalabag as far as Wala. I know. Pero ang makikita mo lang na mga policies na ma-apply natin dito is yung mga circulars or yung mga pinapalabas mga ng Bureau of Animal Industry, di ba? So, for example, yung pagtapon ng carcass or ng corpse ng mga hayop, dapat ingatan natin na hindi magkalat yung mga infections or diseases. So, yung mga ganun klase, ilagay sila sa sako or sa what you call it,
Yes, plastic, para hindi mag-leak or whatever. Siguro ito nakaano lang na konti sa traffic. Sabi slow down di ba? Yeah, that baka traffic violation. But If buhay yung dog at nilagay sa isang top box like that, that's definitely animal Ayun yung cruelty. Animal welfare. Correct, Yun yun. yes. Oh. RA 8485. So, kailangan talagang ano hindi natin yung mga batas ganyan sa mga hayop, di ba? Hindi Yes, mo alam, oo. minsan wala ka namang masamang intention, Correct, biglang meron yes. ka nang makakasuhan ka na. Pero Kaya- maganda na rin sa may mga batas na ganyan. tama Kasi naman. at least napoprotektahan yung karapatan ng mga hayop. Noong una kasi, tinatapon yung pusa sa gitna ng EDSA. Ay, yes. Iba din Oo. naman kasi talaga yung animal cruelty. Yes. Oo. Maraming salamat, Attorney Bernice Joanna You're welcome. Piñol Rodriguez. Thank you very much, Attorney. Thank you. Thank you, so Attorney. much. Dito, Thank you. sa Dapat Alam Mo, himayin natin ang maiinit na issue dahil sa batas. Dapat Patas!